Actually, yung takeaway ko about our episode ngayon, turn ako between narapat ba talaga silang sumali sa ganitong patimpalak. Kasi, I was thinking, kasi even yung transgender na si Kevin Balot, yung nanalo ng Miss, yung first ever natin na Miss International Queen nung 2012, and naniniwala siya na dapat ibukod ang transgender na pageantry kung saan mas celebrate kung ano talaga sila. Kasi kasi isa rin talaga sa pumukaw ng pansin ko yung bagong may-ari ng Miss Universe franchise, no. Yung sinabi nila kanina. Yung kanina. Kasi totoo yun, no. Hindi lamang siya quote na kumalat Video talaga siya. And she mentioned na hayaan natin silang sumali for the sake of inclusivity. Total, hindi naman sila mananalo. So knowing that, syempre masakit yun lalo na sa mga transgender women and sa mga may asawa na, sa mga may anak na, dahil nais niyang hayaan at payagan yung mga kababaihang ito na sumali sa Miss Universe for the sake of inclusivity, pero knowing na hindi sila narapat manalo. So ang sakit no, and it's fake siya, no? Kaya siya debatable sa mga tao na kapag yung core mo talaga is naniniwala ka na babae ang mga transgender, pero yung sasalihan mo is para ka sasali for the sake of nothing. Gets mo? Oo, sayang effort. Sayang effort, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon na matunog talaga ang kagalingan ng mga transgender women sa pagsagot sa mga pageantry, no. And also kino-consider ko rin na dapat ang Miss Universe ay narapat lamang para sa mga natural born women. Saan lang to sa opinion ko? Kasi kasi naisa-celebrate naman ng matiwasay at mas maayos at matunog ang pageantry ng mga transgender women. Lalo na sa bansa natin, no. What more sa ibang bansa. And nangyari kasi ito, no, na nagkaroon ng Spain ng first ever, no, si Ponce. Si Ponce ng representative as transgender woman, and nag-create talaga siya ng fire para sa mga transgender women na sumali, na pwede pala ako sumali, na pwede pala akong mayakap, and sobrang powerful nun. And I think ayun din ang naging ayun din ang naisip ng Vietnam para ipakita rin, no, kung ano ang may bubugan ng transgender woman nila. And with that, I think siguro narapat talagang pag-aralan ng mahusay at dapat sa ngayong bagong may-ari na ng Miss Universe franchise, no, sana pag-aralan ang isyung ito at sana magkaroon ng matinong diskusyon and standards kung sino ang narapat sumali. Right. I think balikan ko lang yung sinabi mo. It's difficult to celebrate transgender women and cisgender women when they're fighting for two very different things. Yeah. Like, yes, sure, it's acceptance. Acceptance to be part of a society, to be given equal chances, equal opportunities. Pero, iba yung pinaglalaban ng isang babae, iba yung pinaglalaban ng isang transgender woman, because what is the basis of that acceptance? Right. Diba? Acceptance na mabilong ka sa isang society versus acceptance na tignan ka sa ibang metro. Na parang, ay hindi lang ako babae lang. Maraming opportunities na nararapat para sa akin, hindi lang para sa lalaki. And those speak different things kasi. And even if siguro coming from a personal perspective na sumali din sa mga pageants. Yeah, tama yung sinasabi nila na iba kasi yung galawan sa backstage ng pageants. So, there's a lot of pressure involved. There's a lot of different ways of working there na parang, magiging komportable ba ako bilang isang babae knowing na another transgender woman who is a woman, pero something that is different from me initially or biologically. So, parang on the level of comfort, I do agree with them na parang hindi masyadong mabilis or masyadong masyado pang maaga para sa acceptance na to, 'di ba? And I think, how would you become fair in a sense of equality? Totoo. 'Di ba? Parang equality is not equal to equity. Dapat ibigay mo yung naaayon sa isang transgender woman sa platform na dapat nandun sila. To speak of advocacy, that is for them. Right. Dapat ibigay mo rin yung what's due for women. Kasi if you're fighting for representation, isn't this already representation? Maybe I might be just a few
ideas behind, or hindi man ako ganun ka open-minded pa in the views of other people, no. But I do believe that if you're fighting for representation, there is the right way to go about it that does not impede on other people's spaces, 'di ba? So if you're fighting to have a space, therefore parang ano lang, 'di ba, pag sinasabi nila you're fighting to have a seat on the table. If you cannot have a seat on the table, make your own table. Which is yun yung nangyayari ngayon. Bigyan mo ng platform ang transgender, bigyan mo ng platform ang LGBTQIA+ community, at pakinggan mo sila. So I think it's also coming from an internal bias na parang tingin natin kapag Miss Universe, ito lang dapat yung standard mo. If you're fighting for inclusivity, dapat equal yung metrics mo. So regardless, basta kung gaano yan kagaling, regardless of background, dapat fair yung chances nila to win. Pantay-pantay lahat dapat. So to the owner of Miss Universe, you have to rethink that, diba? Why are you parang creating a diversion within your own celebration of womanhood? And siguro lastly, no, parang dun sa debate kanina, napansin ko, may aversion pa rin kahit ang mismong membro ng isang LGBTQIA+ community na pagdiskusyonan itong topic na to. Kasi alam natin, sa atin mismo, hindi pa rin siya ganun katanggap. 'Di ba? Yes. So, if you're fighting for inclusivity, siguro start muna na maging komportable yung ganung usapan. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo ma-admit na, wait lang, parang hindi pa pala handa tayo. Bakit nga ba hindi handa? Doon muna tayo magsimula. So, I think sa mga nag-aspire na maging beauty pageant winners dyan, no? Regardless of your platform, hold your crown up high. Because being a winner and being well represented means naririnig ka. And dapat gamitin mo yon. So, as transgender women or cisgender woman, fight your own battles and collaborate together regardless of its women empowerment or LGBTQIA+ celebration. Yun. So, I think that's that. Thank you so much, BP Studios, and maraming salamat sa mga guests natin. Thank you po! And with that, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka!